Isang mapagpalang araw, Sir Sat, at sa lahat ng tagapakinig. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Ako po si Enrique. Wala nang intro-intro pa. Simulan na kaagad natin itong karanasan ko. Nangyari ito sa Valencia, Bohol. Huling mga taon ng dekada 90. Grade 6 ako noon at malapit nang magtapos ang klase. Inaasam ko talaga na magbakasyon sa lugar ng Ate Maris ko. Namimiss ko na kasi. Nakapag-asawa ng maaga buwat nang hindi ito naging maingat. Nadulas sa mga matatamis na pangako ng isang lalaki at naibigay ang kanyang pagkababae. Pero hindi pinayagan ng mga magulang ko na hindi panagutan. Kakagraduate ko lamang noon ng high school. Pagkatapos ay ipinakasal sila sa West. Nasa kabilang barangay lang pero bukid lamang yon. Ang amin kasi ay malapit sa dagat. Pwede ko namang puntahan talaga namang araw, pero gusto kong makapiling si ate ng mahabang panahon. Kahit itong bakasyon man lang, mahal na mahal ako ng ate ko at ganun din naman ako sa kanya. Kung may tatanong sa kung bakit parang sobrang lapit ko dito, itong mga magulang kasi namin kumupkup lang sa amin yon. Namatay ang totoong mga magulang namin sa isang trahedya. Tapos ang mga kaanak ay nasa basilan. Sino bang uuwi dun, di ba? May mabubuting loob naman tapos saktong hindi nabiyayaan ng mga anak kaya sila ang nag-alaga sa amin. Kapit-bahay lang tapos doon na kami tumira. 4 na taong gulang ako nang mangyari ito at 9 na taong gulang naman si ate. Nang magpaalam ako sa mga kumukpop sa amin na tinuturing na ring totoong mga magulang, pumayag naman sila. Pangalanan natin silang Nanay Esther at Tatay Manolo. Mababait, hindi marangya, sadyang may kaya lang sa buhay para makaraos. May mga lupain kasi at hayupan. Tapos si Nanay Esther ay isang guro nun. Kako ay sa bakasyon na lang. Pagkatapos ng graduation ay sasama ako kay ate. Gawa ng alam ko namang dadalo si Ate Maris sa elementary graduation ko. At yun na nga ang nangyari. Ang totoo, nakapunta na ako ng ilang beses sa lugar. Pero nagulat ako nang makarating sa kanila gawa ng hindi na yung bahay dati ang tinitirahan nila. Kumbaga, bumukod na sila sa binan. Tapos mula sa lugar na yon ipatungong bukid ang bahay nila ate. Napakaliblib ng daan pero may nakakubling na yun dito. Ang bahay nila ay lumang tahanan na galing sa mga abuelo ng napangasawa na si Kuya Riggs. Kuyog ko si ate ng mga puntong ito at ginagala ko ang paningin ko sa buong paligid. Lumang klase ng tahanan. Hindi naman ganoon kalaki pero parang ancestral house. Isang palapag na nakaangat ng pagkataas-taas sa lupa ang silong. Kakasya po ata yung isang jeep sa silong na yon. Bunso, alam mo miss na rin kita ng gusto. Walang araw na hindi kita naiisip. Napapaiyak na nga lang ako eh. Nadisgrasya kasi ako. Dapat kasama mo pa rin ako. Pero ang ipinapasalamat ko lang kasi ang babait nila Nanay Esther at Tatay Manolo. Ate, kamusta ka ba dito? Mukhang nakakatakot dito no? Akala ko may ibang bahay. Parang ang lalayo ng kapitbahay dito eh. Puro na lang kahoy yung nakikita ko. Nasaan po ba si Kuya Riggs? Yung kuya mo, mamayang hapon pa yung dating noon. Hindi pa gumagabi, naririto na yon. Ayos lang naman ako. Pero dito may kakaiba bunso. Walang gabing, walang pagpaparamdam. Tara, akit na tayo. Napasimangot ang mukha ko sa mga sinabi niya. Anong pagpaparamdam? Ano ang nangyayari doon? Tinanong ko talaga ito hanggang sa makarating na kami sa may beranda. Itong hagdan, ang daming buhangin. Maging yung sahig sa beranda may mga buhangin yun eh. Aswang bunso. May mga aswang dito.
May mga nakatira naman na ibang mamamayan pero ayon kay Kuya Riggs mo, baka ang iba daw aswang. Ano ate? Aswang? Totoo po ba sila? Oo, totoo sila. Pero hindi pa naman ako nakakakita. Si kuya mo lang. Napansin mo ba yung sahig? May buhangin, di ba? Pangontra yan. Hinakot yan ng kuya mo doon sa atin banda. Parang ayaw ko maniwala noon. Pero itong si ate, hindi to pala biro eh. May mga pagkakataon na komedyante siya pero nasa tamang sandali. At sa mga puntong ito, alam kong seryoso siya. Mabilis akong kinilabutan. Pagkabukas nito ng pinto, malinis sa loob. Sa may beranda lamang ang mga buhangin. Tsaka doon sa hagdan. Wala na akong naging bukang bibig noon kung hindi itong paksa sa aswang. Ang daming namutawing katanungan mula sa akin. Hindi naman ako masagot ng diretsyo ni ate noon. Hanggang sa biglang dumating si Kuya Riggs. Siyempre, natural na magtaka gawa ng tanghali pa naman. Sabi nga ni ate sa hapon pa, di ba? Nagmano ako kay kuya. Natutuwa naman ito na makita ako. Pero may pasimpleng lapit yun kay ate tapos narinig kong may binulong siya. Hindi nga lang malinaw yun sa pandinig ko. Tumatango lang si ate noon tapos narinig ko kay ate ang mga katagang. Sinabi ko na sa kanya, Riggs, para naman kahit papano alam niya. Tumango si kuya. Tumingin sa akin. Sabi nun mananghalian na daw kami. May dala siyang ulam. Nakalagay sa Tupperware na nakasilid naman sa supot. Isa lang ang kwarto doon tapos sala na. Kung saan naman dito sa salang ito ay may abuhan at pagkainan. Wala silang palikuran. Sabay liblib lang nagbabawas. Pero may balon akong nakita doon sa ibaba. Sa gilid ng beranda. Habang kumakain, tahimik kami. Kalansing lamang ng pinggan at kutsara ang maririnig. Hanggang sa ilang mga sandali, nagwika si Kuya Riggs ng, Enrique, kapag gusto mong gumala sasamahan kita. Pero tuwing linggo lang at Sabado. Wala kasi akong trabaho niyan. Pwede ding ate mo lang sasama pero kapag may mga sinabi siya sa'yo, sundin mo ah. Alam mo kasi, dahil po ba sa aswang yan, kuya? Ayon kay Kuya Riggs, oo daw. Nung kasalukuyang lumilipat na umano sila dito sa bahay na ito, biglang dumating umano ang tiyo ni Kuya Riggs. Sabi nun, wag daw itutuloy gawa ng buntis si Ate Maris. May mga aswang, may kamuntikan pa nga umanong mapatay. Mabuti na lamang at may nakaresponde kagad. Tumawa-tawa pa si kuya, dahil baka biro lang. Sinabihan niya pa yun na pakikiramdaman niya ang lugar kung totoo bang nangahamak ang mga aswang. Na manghihingi na lamang siya ng tulong sa tiyo kapag nagkaganon. Ilang mga araw sa pananatili ay nakakita umano siya ng aswang sa may silong. Madaling araw yon ng pababa siya at maliligo sana. Pero may nakadapa daw doon. Binugaw niya ito pero hindi kaagad umalis. Kaya naman kumuha siya ng itak. Pero pagkabalik niya sa ibaba, wala na umano yung aswang. Sabi ko naman bakit hindi na lang sila lumipat kung totoong may aswang nun. Maganda at natanong mo yan. Wala pang ipon eh. Pinagtsatsagaan muna namin itong bahay na ito. May mga pangontra naman pero dapat pa rin mag-ingat. Malas mo lang kasi nga gusto mo talaga magbakasyon dito eh. Para kang binartolina ngayon. Humingi naman ng tawad si ate sa akin. Para namang walang pinagkaiba kapag nag-ingat lang. Para bang gusto ko nalang umuwi noon pero naroroon na eh. Natatakot ako pero naaawa rin. Takot ako sa aswang pero naaawa ako sa kalagayan nila noon. Pagsapit ng hapon ay nakita ko si Kuya Riggs na may buhat na sako. Galing siya doon sa may kamalig sa likod lang banda. Bumaba ako noon at nagtanong kung anong laman. Sabi niya buhangin daw. Buhanging alat. Alam ko naman daw yun kasi nga sinabi na sa akin ng ate ko. Para bang walang pinagkaiba sa asin. Di ba ganun din naman?
Kahit mahirap paniwalaan may mga kwento talaga patungkol sa aswang. Lalo na sa mga pangontra at syempre, isa na dyan ang asin. Pero bakit buhangin, di ba? Binanggit ko kay Kuya Riggs ito. Ang sabi niya naman ay tama daw ako. Pwedeng asin. Pero ito umanong buhangin na sa dagat. Hindi lang basta buhangin ito. Dahil may nakahalo umanong lana na bigay mismo ng tiyo ni Kuya Riggs noon. Ito ang nagtitimpla kaya nagkakaroon ng bisa para sa mga aswang. Dahil kung buhangin lang may aswang naman na sa baybayin nakatira. Maraming nabanggit si Kuya. Bagamat isang beses lang niya nakita ang aswang. Pero nagpaparamdam daw ito gabi-gabi. Kung gugustuhin niyang sipatin ito, makikita niya. Ang hindi lamang sigurado ay kung kailan. Hanggang sa bigla na lang natahimik si Kuya tapos tumindig ng maayos at nakita ko yung mga mata na parabang nakikiramdam. Naglakad ito patungo sa tugkaraan ng bahay. Sa baba ito ng beranda. Tapos suminto doon at nakatingin sa malayo. Habang ako naman noon nagtataka. Magtatanong sana ako pero bigla na lamang siyang nagwika ng, "Ang aga naman. Nakaamoy siguro ng ibang tao. Naamoy ka nila, Enrique. Sobrang agresibo." Ano po yun, Kuya? Ang sabi ni Kuya Riggs ay may aswang daw sa paligid. Tingin niya ay nasa 2. Napapasimangot ang mukha ko nun. Kaagad kong ginala ang paningin ko pero wala naman akong nakikitang iba maliban na lang sa kakahuyan. "Naririnig mo ba yung parang tunog na nasa bakawan ka? Di ba nga pamilyar naman sa yung bakawan? May mga parang tipaklong na pumipitik-pitik, di ba? Isa yan sa pahiwatig na may aswang. Pakinggan mo maigi." Bumuntong hininga ako noon at pinakinggan ang paligid. Totoo, parang tunog na sa bakawan. Tapos may iba pa. May sipol na parabang ibon pero kakaiba. Sabi ko kay Kuya, pati ba yun? Tumango naman ito. Dagdag pa niya ay hindi pa daw yan lalapit gawa ng may araw pa. Pero mamayang gabi, paniguradong bibisita. Ang inaasahan daw ng mga ito, magkamali sila. Wag na wag lalabas ng bahay. Sundin umano lahat ng mga pinag-uutos niya o hindi naman kay utos ng kanyang ate. Si Tio Albularyo yun. Sinabi niya sa akin ang lahat. Yung mga bagay na dapat bantayan kapag may aswang. Mamaya tulungan mo ako, bunso. Magpapausok tayo. Mukhang pati ikaw, trip na din ang mga animal na yan Tumango lang ako. Alinsunod sa mga sinabi sa akin ni Kuya. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 5:00 na ata nun. Habang tinutulungan ko ang ate doon sa kusina, tinawag ako ni Kuya. Mabilis akong bumaba. Ang sabi niya ay doon daw ako sa harapan magsiga. Siya sa likod at ihalo ko daw itong ibibigay niya sa akin. Kahoy yun na kulay itim. Parang uling pero hindi nakakamansya. Hindi naman ako nagtanong noon. Basta nagsiga na lang ako. At habang nangyayari ito, kinikilabutan ako kasi nga narinig ko na naman yung tinig sa paligid. Kapag natapos ka na dyan, umakyat ka dito. Ito talagang si Kuya Riggs mo, sinabi na nga sa ganitong oras. Naririyan na yung mga yan Sabi ni ate. Naroroon siya sa beranda. Nag-aalala. Alam niya na pala ang patungkol sa tinig ng mga aswang. Tumango lang ako. Hanggang sa bigla na lang nagtatatakbo si Kuya. At hinila ako nito. Animoy kinakaladkad ako paakyat ng bahay. Nagmumura yon at ang sabi nakapakalapit lamang umano ng aswang. Nagtatago lamang umano sa damuhan. "Sa loob tayo. Maris, ayos lang ba yung pakiramdam mo?" Sagot naman ni ate ay ayos lang. Sinisipan nito si Kuya Riggs. Sinabi daw ng tiyo nito na maaga sila. "Oo, maaga pero nasa malayo dapat, di ba? Katulad na lang ng kanina.
Ngayon ang lapit na eh. Naiinis na ako. Nagmumukha tayong kaawa-awa dito. Lalaban talaga ako sa oras na manggambala yan mamayang gabi. Kayo ni Enrique ang sa tingin ko yung punteriya eh. Huwag mo nang patulan. Hayaan mo na lang. Hindi naman makakaakit ng bahay yan eh. Ang sabi naman ni Kuya, hindi nga makakaakyat pero hindi na rin kami nagiging malaya. Kitang-kita ko talaga sa mukha niya ang tapang. Nakatikom pa ang kamao na para bang mananakit na ito. Pagsapit ng gabi ay nasa sala kami noon. Maliwanag buhat ng may gaserang nakasabit sa may alambring kinabit sa kisame. May nakalatag ng banig. Hindi lang yan dahil bukod sa banig ay nilagyan din ng lawanet ang sahig. Tapos nangangamoy langis si ate. Napakatahimik namin. Nakasandal at magkakahanay sa dingding. Pabor yun patungong biranda. Kapwa nakikiramdam. Ako noon si Kuya Riggs lang ang binabantayan ko. Kasabay ng mga huni ng kuliglig, tahol ng aso sa malayo, at alingas-ngas ng dahon sa mga puno. Nakakaramdam ako ng kaba. Hindi pa man ako nakakakita ng aswang. Pero kung ano-anong wangis na ang inilalarawan ko sa isipan. Nagmungkahi ang Ate Maris na matulog na daw ako. Hindi naman ako nagsalita. Tumango lang ako tapos sumiga na. Siyempre sa gitna ako nilang dalawa. Magkakahanay na unan at nagpagitna ako. Nakahanda ng moskitero. Ikakabit na sana ito ng ate nang bigla na lang may tinig na pagkalakas-lakas sa labas nun. Napabangon talaga ako. Basta malakas yun. Itong kilabot sa katawan ko. Umaantig. Dilat na dilat ang mga mata. Nakikiramdam kong muli bang magkakaroon ng tinig na ganon. Sabi ko na nga ba Maris nananadya Kung hindi ako nagkakamali, nasa puno lang sa likod. Yung puno na malabong yung damo. Anong gagawin mo? Teka, bababa ka ba? Matapos kasing magsalita ni Kuya ay kinuha nito ang itak na nakasabit sa ibabaw ng abuhan. Hinarangan ito ng ate. Huwag daw lalabas ng bahay. Hayaan mo ako. Hindi na ako nakakaatim Hoy, mga hayop! Sobrang abala niyo na sa amin Magkakasubukan talaga tayo ngayon. Bitawan mo ako, Maris. Huwag na sabi. Huwag mo nang patulan. Hayaan mo na lang. Nagpaabat naman si Kuya pero binuksan nito ang bintana na pumapabor sa may likuran. Tumingin siya doon. Ako naman dahil nga sa kuryosidad ay sumilip ako. Pero hawak ako ng ate ko noon. Nakikita ko ang sinasabing puno ni Kuya. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta malabong ang mga dahon. Gumagalaw yon na para bang may kung ano sa may itaas. Muling sumigaw si Kuya Riggs. Sa oras daw na may mangyari sa kanyang pamilya, makikipagpatayan siya sa mga ito. Pero matapos nyon, may boses. Boses na nagmumula mismo doon sa punong yon. Tumatawa. Gasgas na may pagkamatinis. Tapos sinabing wala umanong makakapigil sa kanila. Kung ganun pala, marami ang aswang Totoong marami nga. Sumabat naman si Kuya. Kung wala umanong makakapigil sa mga aswang, wala ding makakapigil sa kanya dahil paglalaanan niya umano ng oras ang pagagilap sa kung saan ito nakatira. At kapag nangyari yon, kung sakaling matagpuan niya ang mga bahay, susunugin niya mga ito. Hindi na nagsalita pa yung aswang. Wala na yung paghagikik. Hindi na din gumagalaw yung puno. Isasara na sana ni Kuya ang bintana pero may kumalabog sa may harapan. Kasunod noon ay may kumalabog din sa baba ng mismong punong yon. Kinuha ni Kuya ang gasera. At dito ay nakakita ko ng tao. Kaswal ang kasuotan.
pero napakapangit ng muka. Itim ang mga mata at ang labi. Pagkatapos ay may gumapang sa silid niya. Nakahubot-hubad naman yon. Nakadapa habang nakatitig sa amin. Hindi lang yon dahil may dalawa pang nasa likuran ng mga ito. Hindi nga lang malinaw gawa ng natatabunan ng anino yon. Napapaiyak ang ate. Hinatak kami nito palayo sa bintana. Pinasaran yon. Doon sa sala ay para bang mga basang sisiw kaming tatlo. Bakas sa aming mga mukha ang takot. Aminado akong kahit paman banas si Kuya Riggs pero nag-aalala din ito. Hanggang sa may sumambit sa pangalan niya. Boses matanda. Sabi naman ni Kuya ang tiyo daw niya ito. Sumilip ito sa bintana at nakumpirmang siya yon. Huwag kayong lalabas ha. Huwag niyo ding hamunin. Mas lalong nagkaka-interes eh. Binuksan ng Kuya ang pinto. Mabilis namang pumanik ang tiyo niya. Maliit na tao lang pala. Pangalanan nating Mang Buktot. Buktot na lang kasi gawa ng may pagkakuba ng konti yon. May bitbit itong bayong. May tangkil na itak. Tapos para bang galing sa bulan. Pawisan kasi ito at tumahangos pa ito at ang dumi ng mga damit niya. Marami din ng putik sa paa. Mabuti na lang at nakaabot pa ako nang walang nangyayari. O ito, suot mo to Riggs. Tsaka yung isa'y ipasuot mo sa asawa mo. Sino ba itong mananap na ito? Bata pala. Malakas palang malait ang tiyo ni Kuya Riggs nun. Imbis na ang pagbungad nun ay pampagaan ng loob na inis pa ako. Parang tatawa yun eh. Ang binigay niya kila ate ay kwintas. Hindi ko naman matukoy kung ano yung nakasabit. Para bang ugat siya ng kahoy pero kulay itim. Kapatid ni Maristo, ito yung sinasabi ko po sa inyo na magbabakasyon dito. Oh, si Enrique. Sus Ginoo ni Mundong. Nga naman intawong niyan, hipa ka. Hindi mo pa ba nasabihan itong kapatid mo, Maris? Humiling si ate. Sabi niya hindi daw. Gusto niya rin kasi akong kasama. Bumuntong hininga naman ng matanda. Nagtungo ito sa bintana sa likod banda. Bumuntot ako. Napakaliksi niya. Pagkasilip sa bintana, wala na doon ang mga aswang. Dito lang kayo ha. Lalabas ako. Titingnan ko lang yung mga pangontra. Dong, huwag kang lalayo sa ate mo ha. Bukas bibigyan din kita ng kwintas. Pagkatapos lumabas ni Mang Buktot, lahat kami noon ay nakadungaw sa may beranda. Sa may bintana lang. May bintana kasi doon na siya namang nasa gilid lamang ng pinto. Pero bubungad ang beranda. May dalang flashlight ang matanda. Tapos may sinasangbit itong mga salita na hindi ko naman maintindihan. Kasunod ng sinasangbit nito ay yung tila nagtataboy ng aso. Matagal yun. Hindi nga namin nasusubaybayan kasi nga nasa may liblib na naglalakad si Mang Buktot eh. Humihikbi si ate. Kanina pa ito umiiyak. Hindi napapanatag. Hanggang sa sumigaw na si Mang Buktot. Tapos dito namin narinig ang kaparehas noong kanina. Yung nakakakilabot na tinig na umeeko. Bababa sana si Kuya Riggs pero hindi binibitawan ni ate ang damit nito. Tutulungan niya raw yung tiyo niya. Huwag na, baka mapano ka pa. Isipin mo naman ako. Buntis ako, Riggs. Ako noon kahit takot na takot pero parang gusto ko nang tumulong. Kinakapa-kapa ko na nga sa bewang ni Kuya Riggs ang itak eh. Kasi ako na yung bababa nun eh. Hindi ko alam pero yun po talaga yung biglang pumasok sa isipan ko. Ilang mga sandali ay bumalik si Mang Buktot. Kumalma ang kuya pero maraming galos itong matanda. Humahangos yon doon sa beranda. Ang sabi ay nadali niya daw ang isa pero hindi niya alam kung buhay ba o napatay niya. Basta natamaan daw yun ng itak ng makailang beses noon. Natumba, pero bigla na lamang nawala o mano sa damuhan.
Bukas umalis na kayo dito ha. Huwag niyo nang antayin na mabigyan sila ng pagkakataon. Nasa huli ang pagsisisi. Hindi ako nagkukulang sa paalala sa inyo. Gusto kong gawin yun, Tiyo, pero may parte po sa akin na gusto kong patayin yung mga yan. Maris, kayo ni Enrique dun muna sa bahay ng mga magulang ko. Magpapaiwan ako dito. Ano, nahihibang ka na ba, Riggs? Manhid ka ba? Huwag mo namang pairalin yung garbo mo. Alam kong matapang ka pero may asawa ka na. Paano kung may mangyari sa'yo? Sabat ni ate nun. Sinabi ni Mang Buktot na maniwala daw sa asawa si kuya. Umiwas na lang kesa naman may mangyaring masama. Hindi biro ang kinakaharap niya. Hindi ito away kanto lang, kundi halimaw umano ang kalaban. Hindi naman nagsalita pa si Kuya Riggs. Pakiwari ko'y parang nagising ito. Hindi ko lubos maiisip sa kung bakit doon pa talaga sila. Hindi naman resonable ang wala pang ipon kaya pansamantala munang titira doon eh. Delikado kasi. Naisip ko tuloy na baka pinalayas itong sina Kuya Riggs doon sa bahay ng mga magulang niya. Naging mahaba ang gabing yon. Hindi ako nakatulog. Maski pa wala ng pagpaparamdam, hindi ako inantok. Gayun din naman ang mga kasama ko. Si ate ay naghanda na sa mga kagamitan nila. Ako, handa na rin ako nun. Kukunti lang naman ang gamit ko eh. Pagputok ng bukang liwayway, dali-dali kaming lumikas. Nakabuntot si Mang Buktot. Malayo ang bahay ng binan ni ate. Nakarating kami doon mag-aalas 6 na. Sobra silang nag-alala. Bago pala magtungo si Mang Buktot doon sa bukid sumaglit ito sa mga magulang ni kuya. Ipinaalam na nasa peligro kami noon. Napapatulala ako. Kagabi pa talaga ako nagtataka Yung mga katagang galing kay Mang Buktot na mabuti na lang nakaabot pa siya. Para bang alam na alam nito ang nangyari. Hindi naman ako nagtanong kasi nga maaantala yung pag-uusap nila noon Nakikinig lang ako. Itong bahay ay walang pinagkaiba sa postura ng tahanan doon sa bukid. Mas malaki nga lang dito. May mga kapitbahay. Bagamat magkakalayo pero kahit papano'y may ibang tao noon. Sa isip-isip ko pa noon, pagkatapos nila mag-usap, uwi na lamang ako doon sa bayan. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Paano ba naman kasi? Itong kapatid ni Kuya Riggs na si Kuya Dael, nag-aya na hanapin ang mga bahay noong mga aswang. Huwag daw hayaan ng mga itong mamayagpag. Habang nakikinig si Mang Buktot ay para bang naging interesado din ito. Hanggang sa nagsalita na si Kuya Riggs doon. Kaming lahat noon ay kasalukuyang nasa beranda. Doon din naman sana yung plano ko, bukod sa naiinis ako sa mga aswang doon Sayang din ang lupain nila lola. Tayo ang may-ari pero parang wala na tayong karapatang tumira doon Sigurado ba kayo sa mga naiisip nyo? Vicente, ikaw, ano sa palagay mo? Tanong ni Mang Buktot sa tatay ni Kuya Riggs. Tumangutango lamang ito. Pero nakangiwi ang bibig na para bang may pag-aalinlangan nun. Dati noong doon pa tayo nakatira, Buktot, may mga aswang naman talaga Ngayon nagulat ako kasi ganun na talaga sila ka-agresibo no? Kung sa bagay, takot sila sa tatay noon kasi nga bihasang albularyo yun. Teka. Ilan ba tayo kung nanaisin nating hanapin ang mga bahay nila? Tayo lang, Vicente. Di naman pwedeng humingi tayo ng tulong dyan sa mga kapitbahay nyo. Duwag yung mga yan 4 lang tayo. Isama na natin si Dael. Wait, uuwi muna ako. Maghahanda lang ako na maisusuot nitong si Dael. Ikaw, Vicente. Alam ko namang may alam ka sa karunungan kaya hindi na kailangan pa ng pangontra. Lilinawin ko lamang, Sir Seth, na itong si Mang Buktot ay kapatid ng tatay ni Kuya Riggs. Mas matanda ito kesa kay Mang Vicente.